Idol, ready ka na bang magtakutan? Para naman nakakatakot ka. Eh mamaya magtatakutan tayo. Swear, matatakot ka. Sa paglubog ng araw at pagpatak ng dilim, ang palaging tanong, ligtas ka ba? Mamili ka. Matatakot ka o matatawa? Takutin mo ako. Takutin mo ako. Magandang gabi sa inyo, mga idol. Ako po si Tito Paquito. At narito na po tayo sa ating segment na pinamagatang Takutin Mo Ako. Nakahanda ka na ba, idol? Narito na ating basahin ang kwento ni Wilma. Magandang gabi, Tito Paquito, at sa lahat ng taga-subaybay mo ng programang Takutin Mo Ako. Ako po si Wilma at meron po akong kwento tungkol sa isang tulay sa aming probinsya na puno ng pangyayaring kababalaghan. May isang tulay na nagdudugtong sa dalawang bayan doon nga sa aming probinsya. Pinagdudugtong nito ang bayan ng San Marcelino at ang bayan namin ng San Cristobal. Ang tawag sa tulay na ito ay London Bridge. Pero sa pagdaan ng panahon, napalitan ang pangalan nito dahil bukod sa hindi makarelate ang mga taga doon, sa pangalan ng tulay ay napakaraming pagpapakita at pagpaparamdam ng mga iba't ibang di pangkaraniwan na mga nilalang. Kaya tinawag na itong Bridge na Tulay. Ayon sa mga matatanda, ang tulay ay nagsisilbing tulay ng ating mundo at ng dimensyon ng mga kakaibang nilalang. Kwento ng aking pinsan na taga roon, nang makumpleto na ang nasabing tulay, ay ginawa naman ito ng isang ritual na naayon sa matandang paniniwala. Na ang mga bagong tayo na tulay ay dapat diligan ng dugo ng hayop para ito ay patibayin ng mga hindi nakikitang nilalang. Nagkatay ng isang manok na puti at ibinuhos ang dugo nito sa tulay. Pero sadyang demanding lang ang mga lamang lupa. Ang gusto nila na ialay sa kanila ay baka. Dahil alam nila na may pondo si Gobernur sa pagpapagawa ng tulay.
Tapos, isang manok lang ang iaalay sa kanila. Ang jeep naman. Kaya hindi matahimik ang mga lamang lupa sa tulay na yon. Isang kakaibang pangyayari ay ang madalas na pagkasira ng mga sasakyang dumadaan dito. Bigla na lang namamatayan ng makina ang mga sasakyan. O kaya naman ay napaplatan ang gulong. Lahat walang pinipiling sasakyan. Pati kalesa napaplatan ng gulong. Isa pang kwento doon ay ang madalas na magpapakita ng isang malaking lalaki na kulay itim na nakaupo sa ibabaw ng tulay. Hindi naman daw nananakit ang nasabing malaking lalaki. Pero ang nakakatakot lang dito ayon sa mga nakaranas na ay habang ikaw ay naglalakad ay susundan ka ng tingin ng nasabing nilalang. Nagpapakita daw ang malaking lalaki na yon eksaktong 9:00 ng gabi. Kaya wala nang dumadaan sa tulay kapag pumatak na ang oras na iyon. Minsan nang may mapadaan doon na isang binata, nagmamadali itong dumaan sa tulay, ngunit biglang nagpakita sa kanya ang malaking lalaki. Natigilan ang binata at tumingin sa kanyang relo. Sabi ng binata, Hoy! 8:59 pa lang ah! Hindi ba eksaktong 9:00 ka nagpapakita? Nagtaka ang itim na lalaki at tumingin sa kanyang relo. Wow, sosyal, engkantong may relo. Biglang nawala ang itim na lalaki. Makalipas ang 1 minuto, bigla itong nagpakitang muli at sinabi nito sa binata, "Ayan, 9:00 na." Sabay takbo ang binata. Isa pang nilalang na iniwasan ng mga taga doon ay ang babaeng nakaputi. Wala itong pinipiling oras ng pagpapakita. Ayon sa mga taga doon, natatakot nang dumaan ang mga may sasakyan sa nasabing tulay sapagkat pagkagat ng dilim ay mayroong sumasakay na babaeng engkanto sa kanila. Nagugulat na nga lang daw ang ilang mga tricycle driver doon dahil wala naman silang pasahero, ay bigla na lang makikita nila na nakasakay na ang babaeng nakaputi. O kaya naman kapag ikaw ay nagbibisikleta ay bigla na lang may hirapan ka sa pagpedal dahil may nakaangkas na pala sa likod mo. Ayon sa mga matatanda, kaya umaangkas ang babaeng nakaputi sa mga may sasakyan ay dahil nakikihitch ito papunta sa kabilang baryo. Dahil nananakot din ang babaeng ito doon, tinatamad itong maglakad. Marami pang nilalang ang nagpaparamdam sa tulay na bridge. Ngunit sa lahat ng nilalang, ito ang pinakaiiwasan ng mga tao. Ang 10 kaluluwang ligaw ng mga bakla. Ayon sa isang pangyayari, may isang lalaki na minsan ay dumaan sa tulay na iyon.
Nasa kalagitnaan na siya ng tulay nang makita niya sa magkabilang gilid ang mga kaluluwang ligaw ng mga bakla. Nakaramdam daw ng panghihina ang nasabing lalaki. Para bagang hinihigop ng mga multong bakla ang lakas nito. Napahandusay sa kalsada ang nasabing lalaki. Nakita niyang papalapit ng papalapit ang mga multo sa kanya. Ngunit tumili ang nasabing lalaki at sinabing, Teka mga bakla! Hindi ako lalaki, no? Babae ako! Babae ako! Eto, tignan niyo pa ang laman ng bagelya ko. Mga lipstick yan, face powder. At, yan, may scotch tip pa. O, di ba? Maawa kayo sa akin, mga sister. Hindi tayo talo. Hindi tayo talo. at ganon-ganon na lang ay biglang nawala ang mga ito. May ibang kwento pa na may nabiktima daw ang mga ito na isang lalaki. Ayon sa kwento, nagpakita ang mga multong bakla sa lalaking yun at nawalan ito ng malay. Pagkagising ng lalaki, hinang-hina ito at pagkapa niya sa kanyang bulsa ay bigla na lang siya nagkaroon ng 500 na pera. Yan po ang aking kwento tungkol sa tulay doon sa aming probinsya. Babala, hindi naman sana nanakot, pero kapag kayo ay dadaan sa nasabing tulay, ay mag-ingat po kayo. At kung maaari, ay ikwento nyo sa iba ang inyong narinig ngayong gabi. Hanggang dito na lang po, Tito Pakito. Maraming salamat. At sa inyo mga idol, mag-ingat sa tuwing dadaan sa tulay na bridge. At iyong narinig ang ating Takutin Mo Ako Story for the Night. Hanggang sa muli, mag-ingat ka sa iyong likuran. Ay! Nako!